tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Umabot na sa mahigit 73,000 katao ang bilang ng mga nasawi sa patuloy na digmaan sa Gaza Strip sa kabila ng umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Ministry ng Kalusugan sa Gaza, patuloy ang mga pag-atake ng militar ng Israel sa iba't ibang bahagi ng teritoryo. Ang balitang ito ay nagdulot muli ng matinding pagkabahala sa buong mundo habang patuloy na lumalala ang krisis. Mula nang ipatupad ang marupok na tigil putukan noong buwan ng Oktubre, halos 1,000 katao na ang napaulat na namatay sa Gaza dahil sa mga panibagong serye ng karahasan at pambobomba. Ipinapakita nito na hindi naging sapat ang kasunduan upang tuluyang mapatigil ang pagdanak ng dugo sa rehiyon. Sa kabilang banda, 5 sundalong Israeli naman ang napaulat na nasawi mula nang magsimula ang naturang kasunduan sa kapayapaan. Sa mga nagdaang araw, naging target ng pambobomba ng Israel ang hilagang bahagi ng Gaza, partikular na ang Jabalia Refugee Camp kung saan 4 na katao ang agarang nasawi sa pagsabog. Dinala ang mga biktima sa Shifa Hospital kung saan kinumpirma ng mga doktor ang bilang ng mga sugatan at namatay. Ayon sa militar ng Israel, ang kanilang target sa nasabing operasyon ay mga terorista na nagtatago sa loob ng kampo ng mga sibilyan doon. Kabilang sa mga pinakahuling biktima ng karahasan ay isang 13 taong gulang na batang lalaki na kasamang nasawi sa serye ng pag-atake noong gabi ng Sabado hanggang sa madaling araw ng Linggo. Sa kabuuan, 5 Palestino ang namatay sa panahong ito dahil sa mga airstrike. Sa pagtugon ng Israel sa mga pag-ataking pumatay sa mga biktima, iginiit ng militar na ang kanilang layunin ay patamaan ang mga aktibong miyembro ng Hamas. Opisyal na ipinahayag ng pamahalaan ng Israel na ang kanilang mga operasyong militar ay nakatutok lamang sa paggapi sa Hamas at iba pang mga militanteng grupo na nagbabanta sa kanilang seguridad. Ayon sa kanila, ang mga pag-ataking ito ay ginagawa bilang tugon sa mga paglabag sa kasunduan ng ceasefire, kabilang na ang mga paminsan-minsang pag-atake ng mga militante mula sa loob ng Gaza patungo sa direksyon ng mga mamamayang Israeli. Kung susumahin ang kabuang bilang ng mga nasawi mula nang magsimula ang digmaan noong ika-7 ng Oktubre, taong 2023, umabot na ito sa eksaktong 73,001. Bukod dito, mahigit 173,200 katao naman ang napaulat na sugatan na nagpapakita ng hindi mapantayang antas ng pinsala sa buong kasaysayan ng labanang ito sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang kasalukuyang digmaan ay nag-ugat sa marahas na pag-atake na pinangunahan ng pangkat na Hamas sa loob ng teritoryo ng Israel noong nakaraang taon. Sa nasabing pag-atake, humigit kumulang 1,022 katao ang napatay, habang 251 naman ang binihag at dinalang hostage sa loob ng Gaza Strip na siyang nag-udyok sa malawakang tugon ng militar ng Israel hanggang ngayon. Bagaman ang Ministry ng Kalusugan sa Gaza ay pinapatakbo sa ilalim ng pamahalaang pinamumunuan ng Hamas, ang kanilang mga datos ay binubuo ng mga propesyonal sa larangan ng medisina. Ang mga record na ito ay kinikilala at tinuturing na pangkalahatang mapagkakatiwalaan ng mga ahensya ng United Nations at iba pang mga independenteng eksperto sa buong mundo na sumusubaybay sa takbo ng makataong krisis sa loob ng teritoryo ng Gaza. Sa mga ulat ng pinsala, hindi tinutukoy ng Ministry ng Kalusugan kung sino ang mga sibilyan at kung sino ang mga aktibong miyembro ng mga militanteng grupo. Gayunpaman, binigyang diin nila na halos kalahati ng kabuuang bilang ng mga nasawi ay binubuo ng mga kababaihan at mga bata. Ang katotohanan ito ay nagpapatuloy na nagiging sanhi ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao. Bilang tugon sa mga akusasyon, paulit-ulit na ipinapahayag ng pamahalaan ng Israel na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang maiwasang mapinsala ang mga inosenteng sibilyan. Sinisi ng Israel ang Hamas sa mataas na bilang ng mga namamatay na mamamayan dahil sa diskarte ng mga militante na mag-opera at magtago sa mga matataong lugar tulad ng mga paaralan, ospital at mga kampo ng mga lumikas na pamilya sa kabila ng mga babala. Ang kasunduan sa tigil putukan na pinangasiwaan ng Estados Unidos noong Oktubre ay naglalayong maghatid ng pansamantalang kapayapaan at tuluyang wakasan ang malakihang operasyong militar sa rehiyon.
Gayunpaman, ang nasabing kasunduan ay kasalukuyang nakakaranas ng matinding pagkakaantala. Maraming mga probisyon sa kasunduan ang hindi maipatupad ng maayos dahil sa kawalan ng tiwala sa pagitan ng magkabilang panig na patuloy na nag-aaway. Sa unang bahagi ng pagpapatupad ng kasunduan, nagbunga ito ng ilang positibong resulta kabilang ang pagpapalaya sa mga natitirang bihag na hawak ng Hamas sa loob ng mahabang panahon. Subalit ang pag-asang ito para sa pangmatagalang kapayapaan ay unti-unting naglaho habang lumilipas ang mga linggo dahil sa mga panibagong hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa mga detalye ng pagpapatupad ng tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig. Ang pangunahing dahilan ng pagkabara ng usapang pangkapayapaan ay ang pagtanggi ng Hamas na isuko ang kanilang mga armas at tuluyang mag-disarm. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagsulong ng mga tropang Israeli sa loob ng teritoryo ng Gaza sa halip na mag-withdraw o umatras alinsunod sa mga unang napagkasunduan na lalong nagpahirap sa paghahanap ng solusyon sa diplomatikong paraan para sa kapayapaan ng mga mamamayan doon. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kapwa isinisisi ng Israel at ng Hamas sa isa't isa ang mga paglabag sa kasunduan ng tigil putukan. Sa kabila ng mga palitan ng putok at patuloy na pambobomba, iginigiit pa rin ng dalawang panig na formal na umiiral pa rin ang kasunduan sa papel. Ang ganitong kalagayan ay lumilikha ng isang napakapanganib at hindi tiyak na sitwasyon para sa milyon-milyong mga mamamayan na naiwan sa loob ng Gaza. Ayon kay Nikolay Mladenov, ang nangungunang diplomat na namamahala sa tigil putukan na pinangasiwaan ng Estados Unidos, ang lahat ng iba pang mahalagang isyu ay kasalukuyang nakabinbin. Kabilang dito ang muling pagtatayo ng Gaza, ang pag-atras ng mga tropang Israeli at ang pagtatatag ng bagong pamahalaang Palestino. Ang lahat ng ito ay hindi umuusad dahil sa matinding hindi pagkakasundo sa isyu ng pagdidisarmas sa pangkat ng Hamas. Ang digmaang ito ay nagdulot ng malawakang paglikas ng mahigit 2 milyong Palestino na naninirahan sa Gaza Strip. Halos ang buong populasyon ay nawalan ng tirahan at napilitang lumikas patungo sa mga masisikip na kampo na walang sapat na pasilidad para sa pamumuhay. Ang trahedyang ito ay itinuturing na isa sa pinakamalalang krisis ng sapilitang paglikas sa modernong kasaysayan ng buong rehiyon ng gitnang silangan sa kasalukuyan. Bukod sa pagkawala ng mga buhay, ang malaking bahagi ng teritoryo ng Gaza ay tuluyan ng naging guho at abot dahil sa walang humpay na pambobomba ng mga puwersang Israeli. Ang mga infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, paaralan at mga pasilidad ng kuryente at tubig ay halos tuluyan ng nawasak na nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar at maraming taon upang muling maibalik sa normal na kalagayan para sa mga residente. Kasabay nito, nakakaranas ang buong Gaza ng malawakang kakulangan sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan para sa kaligtasan ng buhay ng tao. Ang mga ospital na natitira ay nahihirapang manggamot ng mga sugatan dahil sa kakulangan ng mga medikal na kagamitan at gamot. Maraming mga bata at matatanda ang kasalukuyang nagdurusa sa gutom at iba't ibang uri ng sakit dahil sa kawalan ng malinis na tubig na maiinom. Ang krisis na ito ay lalo pang pinalubha ng halos tuluyang pagsasara ng lahat ng mga border crossing patungo sa Gaza, kung saan ang lahat maliban sa isa ay direktang kinokontrol ng pamahalaan ng Israel. Ang pagsasara ng mga daanang ito ay nagdulot ng matinding balakid sa pagpasok ng mga makataong tulong mula sa iba't ibang bansa na lalong nagpahirap sa kalagayan ng milyon-milyong sibilyan na umaasa lamang sa tulong ng mundo. Sa pagtatapos ng ating balita, nananatiling madilim ang hinaharap ng kapayapaan sa Gaza habang patuloy na tumataas ang bilangan ng mga nasasawi sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap. Ang pandaigdigang komunidad ay patuloy na nananawagan para sa isang tunay at permanenteng solusyon upang matigil na ang pagdurusa ng mga sibilyan. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan dito sa Pilipinas Network.